Hello po sa inyong lahat. Andito tayo sa lumang bahay. Palilinis natin to sa isang araw dahil darating naman makikilala ninyo ang aking kapatid na bunso na nagtatrabaho sa Japan. In general, ako yung parang tinuturing na bunso kasi ako yung virgin. Ako yung walang asawa, walang anak. So lahat sila meron. Kaya parang mas bunso ang treatment sa akin. Hanggang ngayon parang bata pa rin turing sa akin. Baby, baby, tutoy, tutoy, obet, obet. Ay, nako. Nakakatuwa. Ang dami nagmamahal sa akin. Sa pag-usapan natin ngayon, ang aking karanasan, yung nagpunta tayo ng Batangas, yung talagang concentrated tayo sa kung ano yung ginawa sa ating MRI at kung ano yung ginawa sa atin na 2D echo. Yung pong 2D echo, tayo po na-diagnosed na merong enlargement of the heart and yun naman pong MRI ay para ma-detect ng bonggang-bongga kung nasaan na ang bato ni Darna. Ito ba'y bumagsak na kung bakit sumasakit ang aking mga sikura at tiyan? Kung ito ba ay gawa ng atay na namamagana or sobrang hindi pa rin natatanggal yung 66% na fat na nakabalot dito ayon sa huling pagsusuri or kung ano baga. At kung hindi ba ito ang dahilan na ito'y bumagsak na o nag-iba ng pwesto, ano ang dahilan? Yun ang mas nakakakaba. Ano ba yun? 3:30 ng anong oras na? O 3:28 ng hapon? Ay, ang lakas ng patugtugan. Narinig niyo ba? Always. Kay Bon Jovi at ay. Ang lakas. Sana hindi yun yan. Sana hindi makaabala sa ating pag-uusap. Ayun, parang natigil na. So yun. Ano bang nangyari? Alam kong makakatulong sa mga bago pa lang sasalang o hindi pa nakakasalang sa MRI. At makakarelate yung mga dati na. Sana pareho tayo ng karanasan. So pagpasok namin doon, ang maganda sa akin, eksaktong open. So hindi talaga yung super closed, yung kanilang MRI-yan. Kaya nakakakuha kami from the corridor. Ayun. Tapos ay, yun, feel ko naman ay pwede. Hindi na nga lang siguro kinakailangan magsabi. Pero total wala man nakalagay na bawal dun sa labas, sa corridor. Siguro sa loob meron na. As long as hindi pa nakakaabala sa mga pasyente, talagang simplehan lang. So, sinuzoom lang namin. So, siguro wala talagang problema. Mga okay ang staff, mabait ang staff, although not as mababait and not as magagalang as the staff na nagasikaso sa akin dito sa Calapan, yung Lunagoco Medical Center, ay in general, may mga ilan doon na talagang super entertained, super kwento, super hingi ng pasensya. At alam di ba kung bakit may hingi ng pasensya? Nung isa, hindi ko lang kung head nurse, but she looks like she's the most senior doon sa lahat ng nandun. Napasensya na kasi nakatatlong turok, nakatatlong hugot bago pa finally may salaksak ng bonggang-bongga. So, talagang nasaktan ako. So, nahirapan sila sa paghahanap ng ugat. Pero nasaktan talaga ako. Bakit ako nahirapan? Bakit ako nasaktan? Bakit kinakailangan magpalik-balik? Kasi po walang makitang ugat. So, I am not blessed with super many ugat sa aking mga baraso na kailangan pag magpapagamot ka na. So, super pokpok. Yan. Yun ang isang maganda sa staff. So, pupukin natin ha. Sabihin mo ko nasasaktan ka ha. Tapos yung isa dito, parang medyo mga pa. Kasi kagagaling ko nga lang, kalalabas ko lang sa ospital. Mga 5 days ago, diba? Sinugod tayo ulit. So, medyo masakit-sakit. So, itong binanatan, nagpasok dito ng isa, naku, hindi talaga makita ang ugat. Nakikita ko naman,
Pero parang may pabili ko daw, wala talagang straight. Parang doon sila nahihirapan sa mga pabili ko. Tapos maliliit, tapos kukunti. So isa dito, and then isa dito na. Hindi na naman, pumutok na naman yung ugat. So bumalik uli sila dito sa isa pa din eh. And parang doon nakakuha. Hindi ko natanda kung saan eh. Basta nakatatlo. Yung pangatlong pumasok. Malaki kaya karayom. So, hindi siya lagi talagang masakit. As in, ako talaga super ngiwi na. So, hindi ako nag-i-emote ng super ngiwi, kundi talaga ako yung napapangiwi. Dahil ang sakit. Tatluhin ka ba naman? Sa laki ng karayom. Yun. And then, hindi ko na sinaliksik ang aspetong siyensya or teknolohiya kung bakit kinakailangan may ganun pa. At anong connection nito doon. Pero syempre meron. Alright, so wag na natin pagtuunan ng pansin yan. Sa mga marunong, pakicomment na lang kung bakit. Okay po? Kasi pwede ko namang i-google, isama natin dito sa vlog, ay mas mabuti na rin yan para makakuha tayo ng audience participation or viewers participation. Okay po? Sa mga sa mga nurses, o sa mga doktor, o sa mga nakaranas na, o sa walking dictionary, o sa mga mahilig mag-research, bakit may ganun? Alright? So, kaya, pero mas mabuti na sa inyo. Once again, kulit ko. Ayun, and then, dinala na ako doon. Ayan. Okay, na pinagpalit. Bago pala yun, pagpapalitin ka muna, syempre, bibigyan ka ng robe, napapasok naman. Pag gano'n ng pasok. Then, napatali na lang ako sa kanila kasi hindi ko abot. Tapos, tanggal lahat. Tanggal ang relo, tanggal ang salamin, tanggal ang belt, meron, wallet, everything, cellphone. Tanggalin mo lahat. And then, yun na, pinasok na ako. Ang dahan-dahan, hindi na may mga ikinabit na ang mga rules, kailangang makinig ng bonggang-bongga sa kanilang sasabihin. Kapag nagkamali ka ng dinig at hindi mo nasunod, uulitin. So, it took 30 minutes bago ako natapos. Imagine mo kung uulitin. Hindi mag-iisang oras ka nakababa doon sa isang lugar na nakakatakot sa iba. So, bago ang lahat ng yan, rewind tayo. Punta tayo sa unang-una. Tinanong ako yung mga, kung meron akong mga, mga allergies, may mga pangangatiba, anong kulay ng dumi, anong kulay ng ihi, kailan huling naturukan, anong gamot na tinitake, mga ganon. And then yung second row of questions ay, meron ka bang claustrophobia? Yung takot ka ba sa isang maliliit na lugar na feeling mo nakakulong ka, or saradong-sarado, or maliit na hindi ka makahinga, o may takot ka, ganun. So, hindi ko alam kung anong option. Kapag meron ka, pag claustrophobic ka, yun ang hindi ko na naitanong. So, once again, sa mga marurunong, paki-comment. Maraming salamat. Again, pwede namang i-research, pero mabuti na kayong sumagot para bonggang-bongga at sure na sure. And then, yun pa lang muna, okay? So, balik ulit tayo, forward ulit tayo. Punta tayo dun sa, nahihiga na ako. So, pala sa mga rules, bago mahiga, na huwag gagalaw, hanggat maaari. So, nag-request ako sila, pwedeng magkamot muna, pwedeng ayusin muna ang kung whatever. Pwedeng muna ito, pakiano ng damit mo, ganon. Yung feel mo magiging ka na, convenient, pwede naman mag-request, and then yun na. As in, wala talagang ibuan ako ng, siguro yung akin mga 25 minutes lang. Kasi masunurin ako. Pero, warning, depende sa nag-a-announce ng gagawin mo. Kasi doon ako nahirapan sa paghinga. Hindi ako nahirapan sa paghinga per se na talagang yung kinakapos ako ng hangin, hindi. Sa totoo lang, naligarilyo ako ng 30 years. Tumigil ako ng 2012. Nakikipagbabaran ako sa swimming pool nang walang hingaan. Ako yung pinakamatagal. So, caring-carry lang. Kaya lang, syempre tumatanda ka, may mga konti ng problema. Syempre, nababawasan yung strength mo yun, yung power mo. Tapos, mababawasan pa ng mga 2 to 3 seconds. Kasi, pipigilin mo agad ang hininga mo. Hindi pa pala tapos mag-announce yung lalaki. Ay, pagkatapos niya mag-announce, saka pala niya pipindutin yung sound na pang-detect ng kung ano yung dapat i-detect. Diba? So, yun.
So, sasabihin niya, okay, pigil po ang hininga. Okay po, hingi po ng malalim. Hinga ka na ng malalim. May sasabihin pa pala siya, okay, pigil po tayo ng konti. Pigil po tayo ng konting paghinga. Saka pala napipindutin, hindi nakapigil ka na ng mga 2-3 seconds. So, hintayin nyo na matapos yung lahat ng sasabihin niya. At pag tumunog na, sabayan nyo na lang yun. Okay, siya ang pinaka the best tip na pwede ko ibigay sa inyo. Nilala ko din yung charger ba? Ito na. Nice. Ayan, so. Pinadala ko lang to. Kasi kailangan ko siya mamaya. Ayun. So, tatandaan niyo yan. And then, yun lang. Meron siyang dalawang medyo mali ng konti. Yung tumutunog na. Saka pala, sinabay niya yung pigil po ng hininga. So, hindi ko alam kung ano. Ang ginawa ko na lang, umigil na ako ng hininga. Kahit hindi ko naintindihan yung sinasabi niya, I just assumed, presumed, and consumed. Na ang sinasabi niya, ipigil ang hininga. So, yun. And, yun, nice one na nakahabol ako. Hindi ko lang kung inulit niyan, pero hindi naman. Number 3, paiba-iba ng tunog. So, siguro kung depende sa kung saan ang tinitingnan na, nag-iiba. Meron naman, may ganun. And one thing more, hindi mo alam kung kailan titigil. So, ang dapat, hindi mo alam kung kailan titigil. So, dapat ay sinasabi yun para, nakakatulong kasi yun eh. Pag sinabi sa'yo na okay, so, 10 tests o 10 pagpigil ang hininga ang mararanasan mo. At sa bawat isa nun ay 15 tunog o tigsa 10 tunog. Tapos yun. O kaya ang isa pa doon ay hindi ko alam kung hanggang kailan. Kaya dapat meron sana doon na, okay, last na po ito. Isa na lang po. Yung mga ganun. So feel ko makakatulong yun. Kasi minsan parang feel mo ang haba. Parang gusto mo nang ibalik yung hininga mo. Kasi baka nakakalimot yung nag-hold nung nagko-control. Diba? So meron akong although naranasan ko na ito sa Japan, ay parang nanibago ulit ako. So parang, feel ko, Diyos ko, tagal pa ba? Parang sasabog na, parang di ko na kaya. Diba? Parang gano'n. So, pigil pa more. Pigil pa more kasi hindi ka naman nila papatayin. Yun ang alam maliban kung sino ito, na halimbawa ay, tapos napakwento na yung lalaki. Ay, uy, di ba sabi nga rin kumari nga? Oo, makita ko nga yung asawa. At ito pa naman sabi pala na sa pelikula lang po yun. Pero sana hindi mangyari. Pag gano'n naman ang film, sasabog ko na, di isabog mo na. Kasalanan nila, hindi mo naman kasalanan, di ba? Ayun. So, may nakalimutan ba tayo? Ganun lang. And then, doon nung matapos, huwag agad basta-basta tatayo kasi talagang medyo madilim-dilim yung loob. Hindi naman sobrang dilim kasi nakikita mo pa rin. Although nandito lang yun, nakikita mo naman na brown, parang nag-gray-gray yung loob. Hindi ko alam sa iba, pero based on my own experience, hindi siya talaga totally blackout. Ayun, kasi may liwanag naman na nanggagaling doon sa ilalim. And sa mga talagang mahihirapang ma-relax doon kasi yun nga, sigurado mayroong mga tao talagang takot sa kulong. Sa kulob. Sa masikip. Ang binayaran po natin doon ay 16,300 something. And then bukas po, sa ating HPV, SGPT, SGOT test, bilirubin test, blood chem, isang turok ulit. Nadadalhin po sa Maynila at doon pababasahin, doon ng machine. Yun ang alam ko, kakay last time. So inabot pa ulit ng 5 days bago nakarating sa doktor ko. Na hindi ko alam kung bakit kinakailangan pa mapunta ng Manila. Ang laki-laki ng province namin, ang laki-laki ng provincial hospital. At meron na kaming 2 medical center, kabubukas na nung isa. And yet, hindi pa rin kinaya yung MRI na sakop ito. Kasi yung MRI maraming pwedeng sakupin, may kanya-kanyang lokasyon. Kagaya ko, nagpatingin ako diba sa pamamaspa ng kamay, pasmado pa rin siya. Yung ulo ko nga, isang araw, tingnan ulit natin kung may pagbabago, ha? Ayun.
At ang sabi, magpa-MRI ako, although hindi ko na siya nagawa kasi nainis nga ako dun sa doktor. So, bala ko magpa-second opinion. So, bukod yung dito, baka daw connected kasi sa brain, yung aking pangangatal. So, bukod yung dito, ewan ko sa iba pa, baka meron pa sa may parting pa or wherever. Yan, kaya siguro, at hindi pa raw kaya ng machine dito, ng MRI dito, yung tip itong, gastrointestinal portion. Tama ba yung term ko? Ayun. So, paging. Mga kilalang mga dito, mga may-ari ng malalaking ospital. Para hindi na umaalis at lumalabas ng probinsya ang mga tao, igaw-igawin na ng paraan. Kasi, ang dami-daming pasyente mula sa 14 na bayan ay pumupunta dito sa lungsod ng Calapan para dito magpagamot ng, lalo pa yung mga comprehensive na pag-aaral o tests at mga grabing gamutan dito talaga dinadala. So, dito malalaking ospital tapos kulang pa rin. Kinakailangan pa lumuwas. Magkano naman ang isang luwas ngayon? Magkano ng pamasahe sa barko? 500 pesos. And then balikan mo, may 1,000 ka na. Mahigit kasi may mga terminal fee pa. Ganun. Ayun. And then yun, parang wala rin yatang hepatologist. Kasi doon ako pinapupunta ng doktor ko sa Maynila. Or maybe, doon yung magaling na doktor na kilala siguro niya, kaya doon niya ako pupuntahin. Pero basically, yung MRI wala talaga dito sa amin. Ayun, para nakakaramdam na tayong panghihina pag medyo hapon. Ayun. And parang sumasakit na naman. Maganda maganda lagi ang gising ko ilang araw na. Then maganda ng mga bandang alas 3, alas 4, parang nagbabago ng konti. Yung mga ganitong time, parang medyo na ako, medyo kinakabahan na, Diyos ko, wag niyo pong itutuloy ito dun sa naranasan ko ng isang araw. Ganun ako lagi, nagkakaroon ako ng phobia. Gusto kong ma-relax, gusto kong ay Diyos ko, wag naman. Ang sakit talaga. Okay. So yun, wag agad kayong tatayo kasi nandun kayo na matagal-tagal na ng ilang minuto, baka kayo matumba, so upo muna ng dahan-dahan. And yun, natapos tayo sa MRI. Yung MRI po may fasting na 6 to 8 hours. That's why, tinapos ko yung pagkain ko ng medyo marami-rami ng alas 6 para alauna, alas 2, ay di pwede na akong isalang. Yun, actually, before 1 o'clock bumabiyahe na kami kasi medyo malayo-layo rin ang Batangas sa Lipa City. Batangas City to Lipa City. Kinabukasan ang 2D echo kasi na-diagnose po tayo dito sa Calapan na meron tayong heart enlargement. And ito yung term. Kaya mo, ano yan? Another word is cardiomegaly. Cardiomegaly. Yan ang ating findings. Ayan. Meron kasi dito na heart is enlarged. Ayan po. Heart is enlarged. And ayon sa inyo, sa napakaraming viewers natin, na basically bahagi ng pag-edad, ng pagtanda. So medyo nakaluwag-luwag sa akin yung mga comments na yun. Kasi marami nagko-comments, ibig sabihin ay more on totoo. Mga personal ng karanasan, sa mga personal ninyong kaalaman. Ayun, pero nagpa-second opinion na rin nagpa-second opinion na rin tayo. Sa x-ray po kasi na-detect yun, ay mas ang tawag dito, mas comprehensive ang 2D echo, mas napapag-aralan yung totoong sitwasyon o kondisyon ng puso, mas metikuloso yung proseso. So yun, nagpa-undergo na tayo. Fortunately, hindi kailangan ng fasting. So, yun, konting kabit-kabit dito. Actually, parang mas marami pa yata sa ECG. So, konti lang talaga. And then, kagaya sa ultrasound, meron din parang liquid na medyo parang jelly ang nilalagay.
And then, pinatagilid nila ako. So, nandito yung nurse. Doon ako nakaharap opposite sa kanya. And then, kinaganon niya yung parte ng aking chest. And then, dito pa sa banda rito. So, yun lang. Dalawang yun ang pinagpapasapasahan niya. And, madali. Siguro ganun din. Siguro mga 25 to 30 minutes. Yun. So yun, nalampasan natin ang tests. So, ang dasal natin ngayon ay malampasan natin ang results. Sana ipabor sa isang magandang kalagayan ng ating puso at ang mga laman loob natin dito sa ating stomach area. Sana ay maayos pa rin ang bato. Sana ay hindi naman ganun kagrabe ang sitwasyon ng liver. Sana hindi naman ialam ang ating kidney at magpahinga na lang siya doon sa isang sulok. Sana wala rin ang mga pancreas at kung ano-ano pa. Yan, inandasal natin. Sa ating pagkain, medyo natatakot na tayo mismo sa konting alat. Kasi nung nagkaroon tayo ng pagkain na may konting alat, dun ako sinugod sa ospital. So, medyo nagkaroon tayo ng takot sa alat at ang taba talaga totally in-eliminate natin. Kahit yung healthy na sinasabi na okay daw talaga at maganda sa liver na extra virgin olive oil, tinigil ko na rin kasi sabi ng doktor na tumingin sa atin sa emergency room, oil pa rin yun. Oil pa rin. Yun. Ay, ang hirap. Kanina pasalamat ako nakakain ako. Ngayon, hindi ko na naman alam kung hindi ko ba alam na may amoy factor na nakaka-apekto ng aking pagkain. Sa hospital pa lang, hindi ko alam kung may connection yun. Hindi ko na sinabi sa doktor ko na nakakaamoy ako ng sinaing na sunog dun sa hospital. So parang isa yun sa dahilan kung bakit tinatabangan akong kumain. Parang nasulasok ako, na parang nabusog ako, na parang umaya ako sa pagkain. And then pagdating ko dito sa amin, may mga amoy pa rin akong hindi maganda na hindi naman nila naaamoy. Ayun. Siguro kumbaga kung may hallucination, meron din namang nocination. Nocination. Or amoysilation. Amoysilation, yun. So, nasabi ko sa inyo ang aking pinagdaanan ng MRI at ng ating 2D echo. Tungkol sa binayaran natin sa 2D echo, hindi ko na natandaan kasi hinahabilin ko na sa pamangkin ko ang lahat-lahat. Nakalimutan ko na. At magre-ready na ako ngayon. Tinatanong ko sa pamangkin ko kung i-sure muna na magpa-fasting ulit itong aking sunod na blood chem na worth, 15 mil ulit. More than siguro. Kasi mas maraming tests. And then, sa mga, hindi man ako humihingi, pero sa mga gustong magbukas ang kanilang mga kwarta moneda, yung tawag namin sa wallet ng una, tawag ng inay, ay welcome po sa akin ang lahat ng yan. Ayun. Ako man po'y nahihiya, ay ilalagay ko po, kasi may mga ilang humihingi, ilalagay ko po ang aking GCash number sa baba po ng video sa description box. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is your friend Robato saying arigatou gozaimasu at mabuhay lahat ng Pinoy sa mansulok ng world. Robatology pa more and more and more. Thank you!